Magandang araw po. Nandito na po tayo sa part 4 ng ating pagsagot. Doon pa rin sa kanilang content dated January 6, 2024 at inyong pakinggan ang kanyang sinabi. Ito po, i-play po natin. Iglesia ni Cristo. Tuloy pa natin itong pinagsasabi ni Elipin. Ito. Proper body na magde-decide kung ano ba talaga ang reading variance sa gawa 2028 is ang United Bible Society. Yun. Ayan, so tututulan po niya yung ating sinabi at tignan po natin yung kanyang tutol. Tandaan nyo ang magde-decide daw kung ano ang tamang readings ng Acts 2020 ang United Bible Society. Saan mo nabasa yun, Elipin? Anong batayan mo nun? Saan mo mababasa sa Biblia na ang mag-decide yung mga Bible scholar? Kung ano tamang readings. Yung palang pananam. Ayan. So, hinto po muna natin yung ating record, ano? Kasi kung itutuloy natin, ito yung kanyang sunod na sinabi. Kaya mo, Elipin at ng NCDI, nakabase sa desisyon ng mga Bible scholar, saka yung nakikinig sa kanya. As request. Ayan. So, maliwanag po ano? Pupunta na siya sa Biblia, no? Ayaw na niya sa referensya mag-usap, no? At saan daw mababasa sa Biblia na dapat nakabatay sa scholar ng UBS yung tamang reading variant sa gawa 2028. Wala naman kaming sinabi na ang aming pananampalataya nakabatay doon sa scholar ng UBS, no? Pero yung desisyon ng UBS na ang tamang reading variant sa gawa 2028 ay Iglesia ng Diyos, yun ang biblical. Kaya pinaniniwalaan namin na yun ang tamang reading variance kasi yun ang nakabatay sa iniutos ni Kristo na isulat ni Apostol Pablo na siyang ipinangaral ni Pablo sa 12 verses ng Biblia. At tatalakayin ko yan maya-maya, no? Ngayon, ikaw pala, kapag masasabi natin kapag nasusukol, babalik ka na sa Biblia. Ayaw mo na sa referensya, no? Bakit? Kayo ba hindi pa kayo gumagamit ng mga scholar? Ha? O pakinggan natin yung inyong claim. Ito. Batay sa patutungo ng isang Bible scholar, yan ay directly copy from original Greek. Kopya yan mula sa original na pagkakasulat ng mga manunulat ng Bagong Tipan. Kaya dahil dyan, ano ang patutungo ng iba pang Bible scholar? Ayun, so gumagamit din naman pala kayo ng scholar, no? Pag meron kayong gustong patunayan, no? Ang tanong ko naman, nakasalig ba sa mga Bible scholar ang inyong mga pananampalataya, no? So, binabalik ko lang sa'yo yung ipinupukol mo sa akin, no? So, bumabalik lang sa'yo, wala na namang punto sa akin, nasa iyo na naman ang puntos, ano? Ngayon, magbatay man kami sa isang scholar, kung tama naman ang sinasabi, nakaayon sa mga apostol at kay Kristo, walang mali ron. Ang mali, magbatay tayo sa scholar na mali ang sinasabi. Eto, meron tayong papakinggan na referensya ng scholar. Eto po. Page 81. Ayan, so page 81. So ito yung referensya, Kapag ito binasa nitong ating kausap, babasahin niya yung referensya. Hindi niya babasahin yung walang highlight. Hindi niya babasahin yung walang highlight. Bakit? No? Bakit ganon? I-play natin. Ganyan po ang ating mababasa. The Eastern Aramaic text of the New Testament is called the Peshitta. I-pass forward na po natin para mabilis. Ito. All of the ancient Peshitta texts agree, but later revisions, which were made in the 5th and 6th centuries, vary. The Peshitta text contains all of the... Napansin nyo, hindi po niya binasa ito, Pagkatapos basahin ito, lumundag na dito. Yun ngayon ang ating pansinin, no? Bakit niya nilundagan yung bagay na yun? O ito, ipapakita natin yung kanyang nilundagan, Tignan natin. Ayan.
So ito yung kanilang referensya, no? Ito yung kanyang niluntagan, no? Ang sabi dito, this is also true of Greek versions which were translated from the Peshitta and later revised. So, ayon dito, una yung Peshitta kasi yung Greek versions which were translated from Peshitta. So, sa referensya na ito ni Lamsa, una yung Peshitta, Aramaic, doon sa Greek. Alin ba ang tama? Yung una, ang sabi nila, galing daw yung Peshitta sa Greek. Which, alin ang tama? Sino ang nagsasabi ng mali sa dalawang pinagbabatayan yung scholar? At kung magkakontra yan, sino ngayon ang nagbabatay sa scholar na mali ang sinasabi? Ulitin natin yung sinabi nung scholar na pinagbabatayan nyo. Eto, pakinggan nyo. Ito mababasa natin. Ayan, ang sumulat po niyan ay si Sebastian Brock. I-fast forward na po natin. Ano patutuon nitong Bible scholar tungkol sa Aramaic Syriac? Ayan din ang Peshitta. Ang sabi niyo, and the Peshitta New Testament directly from the original Greek. Kaya naman pala, AD 150 pa, meron... So dito sa pinagbabatayan nyo kay Sebastian Brock, yung Peshitta is galing from the original Greek. Bakit doon sa pinagbabatayan, doon sa referensya kay Lamsa, no? Which is, hindi binasa nitong ating kausap ng kanyang ipresenta. Hindi niya binasa. Ang sabi doon, Greek versions which were translated from the Peshitta. Ibig sabihin, nauna yung Peshitta bago Greek. Sa kabila, yung Peshitta galing sa Greek. Magkakontra o hindi? Magkakontra yan. Sino ngayon ang nagbabatay sa scholar na mali ang sinasabi? Tsak na tsak, hindi kami. Ngayon, mali ba kung sabihin namin na tama naman yung hatol ng mga UBS scholars na ang tamang reading variant sa Gawa 2028 ay Iglesia ng Diyos? Babasa tayo sa Biblia kasi nagtanong ka sa Biblia, saan ko daw mababasa? Eto, basahin natin dito sa unang Korinto, sa kapitulo 14, at ang bersikulo ay 37. Kung iniisip nino man na siya'y propeta, o ayon sa Espiritu ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko, na pawang utos ng Panginoon. So yung isinulat ni Apostol Pablo, utos ni Kristo. At alalahanin nyo, yung Gawa 20:28, yun po ay ipinangaral ni Apostol Pablo. Yung iglesyang nakasulat doon ay ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya, yung kumpirmasyon kung ano ba talaga ang tamang pangalan ng iglesia, nasa mga isinulat ni Apostol Pablo. At diyan ay nakasulat. Pakinggan nyo dito sa 2 Tesalonica, kapitulo 2. At ang bersikulo ay 15. So, binabanggit dito, inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kaya, ang kumpirmasyon kung ano ba talaga ang tamang reading variants, ano ba talaga ang pangalang opisyal ng iglesia sa mga isinulat ni Pablo ayon sa iniutos ng ating Panginoong Kristo, yun po ay iglesia ng Diyos. At yaan ang nakasulat sa 12 talata ng isulat yan ni Apostol Pablo. At ito yun. Ayan. So, tama yung desisyon ng UBS kasi yaan ang nakabatay sa mga apostol sa itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, dito po nagtatapos yung part 4 ng ating pagsagot doon sa kanilang content. No? At makikita nyo mga kababayan, sino ang mali, sino ang tama, kayo na po ang magpasya. At meron pang assignment itong ating kausap. Ipaliwanag mo, sabi mo, walang Book of Acts sa Old Syriac. Samantalang doon sa isang record ninyo, sinabi mo na meron ng Acts 20:28 as early as 78 AD ayon sa Aramaic scripture ng bagong tipan kung saan yan ay iniulat doon kay Asimani sa kanyang aklat na Bibliothek. So, yan ang aabangan ng ating mga taga-subaybay. Sana masagot mo. Kung hindi mo masagot, nakahang yan. Nakahang ang bagay na yan. Salamat sa inyong lahat.